Buhay na pag-asa. Unang-una, mararamdaman nila na kinakalinga tayo ng paglalakad. Nagising na pananampalataya. It's a mixed emotions na parang natutuwa ka at the same time thankful ka. Bienvenido, Papa Francisco. Ang tampok natin ngayong gabi ay isang special edisyon ng pagdalaw ng ating banal na Santong Papa sa ating bansa. Ito po si Paring Ray. Tunghayan ang mga naging kaganapan sa isa sa naitalang pinakamalaking pagtitipon ng mga Katolikong Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa ating Kasanggamon Langit. Sa pagbisitang ito ng ating Santo Papa, ay personal niyang ipinabot ang kanyang habag at pakikis at pakikiramay sa ating bansa. Mainit ang pagsalubong naman ng mga Pilipino ang sa kanya'y bumulaga. Ang Pilipinas, ang natataking Kristiyano bansa sa Asya na may mahigit sa 80% ng populasyon nito na nabibilang sa relihiyong Katoliko. Kaya naman sa pagbisitang ito ng pinakamataas na lider ng simbahan na si Pope Francis, dagsang milyong-milyong mga mananampalatayang Katoliko na sumalubong dumalo at nakisa sa bawat misa at pagpupulong na kanyang pinuntahan. Mapalad ang aming grupo na masaksiyan ng mga kaganapang ito sa kanyang pagbisita. Ayon sa Catholic Media Network Executive Director na si Father Lucas, malaki ang epekto ng pagbisitang ito ni Pope Francis sa ating mga Pilipino dahil kitang-kitang sigla at buhay na pananampalataya sa Diyos sa kabila pa rin ng pagsubok at hamon nating kinaharap. Direct objective niya ay makasalamuhan niya at madama niya ang pinagdadaanan ng mga biktima ng disasters o sakuna. At gayon din ang mga biktima ng injustice, mga may sakit, mga PWD. Dahil kasama ng hope na kanyang daladala, kasama rin dito yung healing process, paghihilom ng mali-maling ugnayan, paghihilom ng mga damdaming nagkagutay-gutay dahil sa pagiging biktima nila ng kasalbahihan ng lipunan at ng ugnayan ng tao sa kapwa-tao. Sa makasaysayang lugar na ito ng Intramuros, kung saan matatagpuan ng Manila Cathedral, unang magdaraos ng misa ang Santo Papa sa harap ng mga obispo, pari at iba't ibang religious groups. Do you love me? Then, thank you very much. Bagamat eksklusibo ang misang ito, hindi rin napigilan ng libo-libo nating mga kababayan na nagabang at nakisa sa misa. At sa pamagitan ng malaking screen sa labas ng simbahan, isa si Fatima mula sa San Pedro Laguna ang matyagang nakipagsiksika. Napansin ko po kanina, medyo naiyak po kayo habang nasa misa. Bakit po? Kasi po, iba po kasi talaga yung feeling Kahapon pa lang nung nanonood kami nung arrival niya, parang makapanindig balahibo po talaga. Siguro, ewan ko tayo mga Catholics kasi iba talaga yung feeling. Iba yung feeling. Hindi mo mapigilang maiyak dahil sobrang emotion. Hindi mo ma-describe. It's a mixed emotions na parang natutuwa ka at the same time thankful ka na parang like ako first time ko na maka-join sa ganitong event and na blessed din kami na kahit pa paano dito kami sa medyo malamit-lamit na pwesto. So kanina parang hindi namin alam kung saan kami pwesto. So ayun, siguro ginay kami dito ni God and we're so thankful for that na yun. Ganito rin ang naging epekto ng misa para kay Father Ricardo Bie ng St. Michael the Archangel Parish sa San Miguel, Tarlac City. Napakaganda po. First time akong mag-attend ng
misa na ang nagmisa ang Santo Papa, kakaiba yung karanasan, nakakaiyak kasi first time ko. Kung kayo po ay mabibigyan ng chance na makausap po si Pope Francis, ano po yung gusto niyo pong paratingin na mensahe sa kanya? Ipagpatuloy lang niya yung pagmamahal niya para sa mga maghihirap at saka yung instrumento para sa pagkakasundo ng mga iba't ibang lahi, iba't ibang relihiyon. Yun ang napakaganda sa kanyang isa sa mga katangian niya na napakaganda. Ayon pa rin kay Father Lucas, ang labis na kagalakan na nararamdaman ni Fatima at ng bawat Pilipino sa tuwing nakikita natin ang Santo Papa ay patunay lamang ng buhay na pananampalataya natin kay Jesus at pagiging bukas sa kanyang mensahe na ibinahagi sa atin ni Santo Papa. Paano naman po naiiba si Pope Francis kumpara sa mga nauna ng Pope? Kada Papa, nagre-responde yan sa present situation. Ang pagbabago niya, ang slant niya ngayon ay mas malinaw ang sinasabi niya tungkol sa mga nangyayari sa simbahan. At ang pagsasabi niya hindi minsanan. Tuhog na tuhog lahat. Tuloy-tuloy yan. Sa pare, sa obispo, sa kardinal, mga mensahe niya yan. Walang hinto nga walang puknat, nga. Ganon din ang kanyang patuloy din na emphasis sa mahihirap. Paulit-ulit niyang sinasabi ngayon. At nagsimula ito na lathala yung Lumen Fidei, the light of faith. Ang sabi niya sa light of faith, ang pananampalataya, hindi lang yan, mamemorya mo yung Biblia, nakakasitas ka ng bersikulo, kapitulo, ganyan-ganyan. Hindi lang yun sabi niya. Hindi rin yung memorize mo yung doctrine. Kung memorize mo lang yan, wala yan. I-apply mo sa buhay mo, una, ngunit pangalawa, ang nagbubuod dito ay yung quote-unquote encounter of love with Christ. Na pagkatapos mo ma-encounter yung love mo kay Christ, communal ang dating. Hindi sa'yo lang at me and my God, hindi lang ganon. Kundi our God. Na ako ay gaganyakin kitang makita mo ang joy of the gospel. Isa sa sinulat din niya yan. At sinasabi niya, kailangan maging masaya tayo, hindi tayo mga nakasimangot. Sino nga magkakagusto kay Kristong nakasimangot? Samantalang napakabait ni Kristo. So yun ang nakita kong dalawang asset niya na in a sense, mas kakaiba kaysa dun sa ibang naging mga popes. Sa muling pagbabalik ng Kasanggabong Langit, Nung naging exuberant tayo, masaya tayo, excited tayo, nung dumalaw ang Papa sa ating bansa, nagkaroon tayo ng bagong pagtitiwala sa sarili natin, muli natin kinilala ang pag-ibig ng Diyos at kanyang hiwaga sa ating buhay. Francisco, bienvenido. Viva Santo Niño! Viva! Kahit na ganito kalagay ng panahon, signal number 1 dito po sa NCR ay makikisa sila sa makasaysayang mismo ito na pangungunahan po ng ating Santo Papa na si Pope Francis dito po sa grandstand sa Quirino sa Luneta, siyudad ng Maynila. Upang makibahagi sa misang pangungunahan ng banal na Santo Papa na si Pope Francis at ibibigay ang mensahe ng habag at pagmamalasakit sa ating kapwa. Papa Francisco, mabuhay, we say Enero 18, 2015, ito ang huling araw ni Pope Francis sa ating bansa. Ito rin ang huling araw na magdaraos ng misa ang banal na Santo Papa matapos ang isinagawang misa sa Palo Leyte. Pakikipagkita sa iba't ibang religious leader, pamilya at ang madamdaming pakipagpulong sa mga kabataan sa University of Santo Tomas. Umaga pa lang, dagsa na ang tinatayang 6 na milyong Pilipino sa Luneta Grandstand upang magkaroon ng pagkakataon na masulyapan at makita ng personal ang Santo Papa. Bukod sa apostolic visit, ang pagbisita ni Pope Francis ay isa ring state visit bilang pinuno ng Vatican City. Kaya naman, nagkaisa ang pamahalaan at simbahan upang maging maayos ang kanyang naging pagbisita. Paano naman po pinaghahandaan ng simbahang Katoliko ang pagbisita po ni Pope Francis? Nakakakilabot sa hirap. Kasi parang ibinibigay mo better than your best.
para maramdaman din niya ang pagmamahal natin sa banal na Papa at gayon din ang ating bansa ay dahil magiging tampulan ng pansin ng buong daigdig yan, na makikita nila, ganun pala maghanda ang Pilipino. Lalo kilala tayo sa hospitality, nasa gitna ng kahirapan, nakangiti pa rin. So kaya ngayon, ang maganda rin dito, the Catholic Church and the government have partnered to make this successful. So partnership talaga yan in everything. Matatandaan na noong nakarang taon, kasabay ng pagkakahirang bilang bagong Santo Papa ng Simbahang Katoliko, personal na pinili ni Pope Francis ang Pilipinas sa kanyang listahan ng bansang kanyang bibisitahin. Father, sa pagbisita po ni Pope Francis, paano po maapektuhan nito ang mga Pilipino? Effect niyan sa mga Filipinos, unang-una, mararamdaman nila na kinakalinga tayo ng banal na Papa. Isipin mo, the head of 1.2 billion Catholics napili pang Pilipinas na isa sa kanyang bisitahin after Sri Lanka. At kung i-compare mo yung number of days niya dito kesa halimbawa sa Sri Lanka, ay mumunti yung kanila. Sa atin, 4 days. Kasama yung gabing pagdating tsaka yung early morning na pag-alis. At isa pa, yung effect nito sa mga Pilipino, I feel we will have a renewal of our faith. Ibang dating pag nakita mo lang siya, parang kausap mo na yung Diyos, bagamat hindi siya Diyos. At yung mga sasabihin niya, I'm sure it will penetrate the hearts and minds of the Filipinos. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? May tuturing na biyaya at pinakamalaking pagtitipon para sa milyong-milyong mga Katolikong Pilipino ang pagbisitang ito ni Pope Francis sa ating bansa. Marami ang naantig sa mensahe ng Diyos na kanyang ibinahagi sa bawat pagpupulong at misang kanyang pinangunahan na lalong nagbigay sigla sa pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. Naway ang mainit ang pagtanggap nating pinamala sa Kanya ay nangakahulugan ang pagtanggap natin sa hamon upang isabuhay ang lahat ng mga mensahe at aral na Kanyang iniwanan sa ating ala-ala. Sana mo naibigin ninyo ang isang spesyal na pagtatanghal ng aming palantunan na kapagdid ang kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa alapri po, Dirace ng Langit, ito po si Padre Gray. Ako naman, si J.R. Langit. Laging tandaan, Sa lumang laban, kasangga mo langit.